Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kaninuno na itago na lang natin sa pangalang Ruben. Taong 1985, Magnolia Street, Camarin, Caloocan. Nang panahong ito ay 15 anyos pa lamang si Ruben. Ang kanyang lolo ay itago na lang natin sa pangalang Mariano, isang biyasang manggagamot. Palagi siyang sinasama ng kanyang lolo kapag meron silang pupuntahang pasyente. Isang araw, lumapit si Lolo Mariano at sinabihan niya si Ruben na aalis sila sa linggo upang manggamot. Nagdadalawang isip naman si Ruben dahil napagsabihan siya ng kanyang nanay na huwag sumama sa kanyang lolo kapag inalok dahil kakaiba daw ang pupuntahan nila. Pero dahil na din sa dalang kuryosidad ni Ruben, pinili niyang sumama dahil ang katotohanan, gusto niyang matutunan ang ginagawa ng matanda. Pumayag si Ruben. Tumango ito kasabay ng pagngiti. Pagsapit ng linggo ay nagpunta siya sa bahay ni Lolo Mariano. Nakita niya itong nakaupo sa isang bato sa gilid ng kalsada. Meron itong hawak na walis na kakagawa pa lamang. Lo, tutuloy po ba tayo? Tumakas lang po kasi ako sa bahay. Baka pagalitan po ako ni nanay. Wika ni Ruben. Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Akala ko gagabihin ka. Sige, bitbitin mo yung bayong. Nasa gilid ng pintuan. Aalis na tayo. Kaagad na kinuha ni Ruben ang bayong. Sumilip siya sa loob at nakita niya ang mga kagamitan ni Lolo Mariano. Nagtataka noon si Ruben kung bakit dinala ni Lolo Mariano ang walis tingting. Kaya naman tinanong niya ito kung para saan. Ngumiti naman si Lolo Mariano at sinabing malalaman niya kapag naroon na sila sa tahanan. Pagkarating nila sa bahay ay may dumungaw sa bintana. Isang lalaki na nasa hustong edad. Ang pangalan niya ay Simon. Kinawayan sila ni Simon at pinaakyat ng tahanan. Pagkarating nila sa itaas ay nakita ni Ruben ang isang babaeng nakahiga sa sahig. Balisa ang mukha nito. Halatang masama ang pakiramdam at ito ang asawa ni Simon. Ay, lumalala na ho yung kalagayan niya. Kagabi po gabi-gabi kaming binibisita ng aswang. Wika ni Simon at hindi naman kumibo si Lolo Mariano. Ngunit si Ruben, nagulat siya nang marinig ang katagang aswang, kaya pala ayaw siyang pasamahin ng kanyang nanay. Nilapag ni Lolo Mariano ang walis. Sumilip sa bintana. Seryoso ang kanyang muka na tila may sinusuri. Ilang sandali pa ay nag-utos si Lolo Mariano kay Simon na kumuha ng balde at lagyan ito ng tubig. Mabilis namang kumilo si Simon. Ilang sandali lang ay bumalik siya dala-dala ang balde na may lamang tubig. Kita sa mukha ni Ruben ang pagtataka dahil ang buong katotohanan, hindi niya alam kung ano ang gagawin ng kanyang lolo. Hanggang sa may kinuha ito sa loob ng bayong at nakita ni Ruben ang supot na may lamang asin. Nilagay ito ng kanyang lolo doon sa balde. Ipinikit ang mga mata at nagsimulang mag-usal. Pagkatapos noon ay sinabi ng kanyang lolo na isara ang lahat ng lagusan ng tahanan, ang mga bintana, pati na rin ang pintuan. Sinabi din ni Lolo Mariano na antayin nilang sumapit ang gabi. At pagsapit ng dilim, nakarinig si Ruben ng kakaibang huni. Parang butike na sobrang lakas. Isama pa dyan ang napakabahong amoy na napakalansa. Ilang sandali pa ay nakita ni Ruben si Lolo Mariano na inuukay ang balde gamit ng walis tingting. Hinahalo ng paikot-ikot ang tubig. Nakailang ulit din ng dura si Lolo Mariano. Lumapit si Ruben at nagtanong. Lolo, para saan po ba yung ginagawa nyo? Wika ni Ruben ngunit hindi sumagot si Lolo Mariano. Sa halip ay tumitig ito